Mga kapatid, nagkakagulo daw sa South Korea at nag-declare ng emergency martial law doon. Subalit ngayon ay binawi na yan mga tol. Yan ang ating aalamin ngayon. Bigyan natin to ng reaction video itong balitang to. At mamaya pag-usapan natin mga tol, panibagong pambobomba na naman ng water cannon ng China, mga kapatid. Alamin natin yan mamaya, yung mga detalyeng yan. Pero unahin muna natin to. Ano ba ang nangyari ngayon sa South Korea, mga tol? At bakit bigla ang nag-declare doon ng emergency martial law? Mga tol, panoorin natin to mula sa GMA News. Matrasa ang militar ng South Korea matapos bawiin ng kanilang Pangulo ang dineklarang emergency martial law. Babagsak naman ang halaga ng won kontra dolyar dahil sa kaguluhan. Papasada ng UB Express overseas. So nag-declare ng emergency martial law kagabi, Pero today, yan ay binawi na, Ano kaya ang nangyari? 북한 공산 세력의 위협으로부터 Nagulantang ang South Koreans nang magdeklara ng batas militar si President Yoon Suk-yeol kagabi. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. National ruin. Ang emergency martial law para protektahan daw ang kanilang bansa laban sa banta ng communist forces ng North Korea at anti-state forces na pro-North Korean. Nako. Kasunod ng Yun ang mahirap doon mga tol, Alam naman natin kung ano yung banta sa kanila at threat sa kanila ng North Korea, mga tol. Itong communist forces ng North Korea. Tapos meron ding mga pro-North Korea kaya nag-declare ng emergency martial law, mga tol. Mangyayari din kaya yan dito sa Pilipinas, mga tol, Alam naman natin meron ding mga pro-China rito pero palagay ko hindi naman siguro, At wag naman sanang umabot pa sa ganun. deklarasyon, umaksyon agad ang militar ng South Korea. Rumonda ang mga tangke at helicopter habang idineploy ang mga sundalo sa Parliament Building sa Seoul. Agad namang kumontra sa martial law ang opposition leader na si Lee Jae-myung. 윤석열 대통령의 불법적이고 위헌적이고 반국민적인 계엄 선포. Pahirapan pa ang pagpasok ni Lee sa Parliament Building. Sa labas ng compound, sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ng pulisya at libu-libong nagpoprotesta. Sa gitna ng kaguluhan, Buti may nakapagprotesta pa, Di ba pag martial law, bawal na rin yung mga ganun. bumoto ang 190 mambabatas para ideklarang invalid ang batas militar. 국회의 의결에 따라 대통령은 즉시 비상계엄을 해제해야 합니다. Alinsunod sa batas at nakuhang majority vote, tumalima si President Yoon at inalis na ang martial law. Ayun lang. Yun lang. Kahit na siya yung president, mga tol, nag-declare siya, hindi sinang-ayunan at majority vote, hindi sinang-ayunan. Wala siyang nagawa. Hindi niya pwedeng ipagpilitan, So, binawi. Panandalian man ang batas militar, matindi naman ang pinsala nito sa ekonomiya ng South Korea. Bago makarecover, bumagsak ang halaga ng won kontra dolyar na pinakamababa sa nakalipas na 2 taon. Naku. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA. Well, kung ano man ang pinagdadaanan ngayon ng South Korea, kayang-kaya nila yan. Nakibalita lang naman tayo sa kanila, mga tol, di ba? Pero ito ang balitang dapat natin talagang panoorin, mga tol. Etong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Eto, balita to rito mismo sa loob ng ating bansa. Eto, barko ng BFAR. Binomba ng tubig at binangga ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc sa Scarborough, mga tol. Mga barko ng PCG hinarang din. Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video mula rito sa PTV Philippines. Ilang beses na binomba ng tubig at binangga, yan ang naranasan ng Philippine Coast Guard at BFAR kaninang umaga mula sa mga barko ng China Coast Guard. Mga tol, di ba nung pumirma na si President Marcos ng bagong batas natin, yung Maritime Zone Act Law, di ba ang China ay gumawa ng baseline dito sa Baho de Masinloc at nagpadala pa sila ng kanilang mga mga barko, mga navy at combat readiness drill na nga sila dyan. Kasi talagang ipaglalaban nila at pinaglalaban talaga nila itong Baho de Masinloc, mga tol. Kaya eto ngayon,
eto ngayon, ipinakita ng China sa Pilipinas na talagang desidido sila, mga tol, sa pakikipaglaban para lang maprotektahan yung inaangkin nilang lugar. Pero dapat, mga tol, tayo gumagawa niyan eh. 'Di ba? Kung talagang naniniwala ang ating gobyerno, ang ating otoridad na pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas at may karapatan tayo dyan. Kasi etong Baho de Masinloc, etong Scarborough Shoal, yan ay pangisdaan talaga ng hindi lang ng China, Pilipinas at Vietnam. 'Di ba? Yan talaga ay lugar na pangisdaan. So hindi yan dapat sinosolo ng China, 'di ba? Kasi labag na nga sa batas yung pang-aangkin nila diyan eh. Yung pagsolo nila diyan, yung gusto nilang sila lang ang may karapatan diyan, labag din, mga tol, sa batas yun. So dapat pinapalagan din ng Pilipinas yun eh. Ito'y habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc para bantayan ang mga kababayan nating banging isda doon. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Muli na namang nambomba ng water cannon ang barko ng China Coast Guard na nangyari kanina lamang umaga sa... Kaya nila tayo binobomba, tinataboy nila tayo, pinapaalis nila tayo. Yun ang reason, mga tol. Dapat tayo gumagawa niyan sa kanila eh. O kung hindi man natin ginagawa yan, mga tol, talagang dapat ipakita natin sa buong mundo na sobrang labag talaga sa batas etong ginagawa ng China. Muli na namang nambomba ng water cannon ang barko ng China Coast Guard na nangyari kanina lamang umaga sa Baho de Masinloc sa gitna ng maritime patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So today yan, December 4. Sa drone video na ito, kita ang direktang pagbuga ng water cannon ng CCG sa barko ng BIFAR na BRP Dato Pagbuaya sa pool, ang navigational antennas at iba pang kagamitan. Hindi lang isa, kundi makailang beses winater cannon ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR. Sir, starboard side, sir. Collision. Yan o, yung mga ganyang pagbangga o. Marahas at agresibo masyado ang China. Nagsagawa pa ng delikadong maniobra ang China Coast Guard hanggang sa tuluyan itong bumangga sa ating barko. Namataan din ng warship ng People's Liberation Army Navy na nangharang naman sa barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Naku, naalala ko tuloy bigla si Senator Robin Padilla, mga tol. Nagagalit siya nun eh. Dahil Coast Guard daw ng China, tatapatan natin ng US Air Force. Diba? Eto, mga tol, Philippine Coast Guard. Ang ipinantatapat nila, Navy, warship. Ano kaya masasabi niya dyan, no? Kung talagang nagsasalita pa siya. Na nangharang naman sa barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Habang ang BRP Cabra naman ay hinarang ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, hanggang sa 3 barko ng China Coast Guard ang nangharas sa mga barko ng PCG at BIFAR, habang 2 naman ang PLA Navy. No, wala na bang magagawa ang PCG? Hanggang balita na lang ba tayo na hinaras tayo? Sobrang tagal na kayong ganyan. No, sobrang tagal na kayong ganyan. Yun na lang lagi nating nababalitaan. Hinaras ng China Coast Guard, mga barko ng Pilipinas. No, sobrang tagal na, mga tol. Sabi ng China Coast Guard, ang ginawa nilang hakbang ay naayon sa kanilang batas at regulasyon sa Scarborough Shoal na tinatawag naman nilang Wangyan Island. Buwelta ng PCG, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc, kaya't walang jurisdiction dito ang China. Hindi rin daw ordinaryong law enforcement action ang ginawa ng China, kundi isang paglabag ng mga hindi sumusunod sa international law. Patrick De Jesus. Grabe, no? Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito? Commodore J. Tariela, no? Sana sa susunod meron tayong additional report. Pero wala yun ang mandato sa kanila, yun ang tagubilin sa kanila eh. 'Di ba? Nasa presidente din naman kasi yan, mga tol. Di naman sila pwede magbida-bida diyan eh. Kung ano yung utos ng president, mga tol, yun din ang susundin itong Coast Guard natin.
Utos ni President BBM, kalma lang kayo, wag ninyong palagan, wag niyo silang tapatan kung sakasakaling water cannon kayo, wag kayong gumante. Kung yun ang utos ng presidente, mga tol, kahit pikon na tong PCG, pikon na tong mga sundalo natin, wala rin sila magagawa eh. Kailangan nilang sumunod dun sa chain of command. No, pero ito nga, bilang mga mamamayang Pilipino, mga tol, ay ikaw, ano masasabi mo? Ano ang masasabi mo sa mga nasasaksihan natin, mga kaganapan dito sa West Philippine Sea? Comment ka nga sa baba, mga tol. Baka sakaling madagdagan yung komento natin dito, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.